Hello, what's up mga kablola? Magandang umaga po sa ating lahat. So for today's video ito day 2 ng aming pag-restoration dito sa aming munting taniman. Kung makikita nyo halos parang patay na patay ng mga puno, pero buhay po yan. Namumulaklak pa nga po. So again, today is Sunday. Happy Easter Sunday to all. So napaka-importante na makapagsimba muna po tayo kahit sa online mass lang po. Tapos ko lang po magsimba bago ako umakyat dito. So for today's mag-isa lang ako dahil yung kasama ko natutulog pa o parang hindi siya interesado, kaya ako na lang mag-isa. Kasi wala naman akong ginagawa kaysa nakahiga lang tayo dun sa kwarto dahil wala tayong pasok ng 2 days. So eto, ginawa ko, nabunot na natin yung patay na nakatanim dito sa mga may mga plastic na to. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung plastic na to, yung itim. Pagkatapos ibabalik yung lupa, bubungkalin gamit yung pang-araro ko ng ng makina, yung ginagamit ko sa factory namin para makapagtanim kami ng panibago. So ito ang mga Koreano maganda yung ma-adapt natin yung kaugalian nila na every year nagtatanim sila. Ito po guys yung na pinutol namin mga puno. Dati yan maraming tangkayan. Gaya na sinabi ko po kahapon, dito may Koreano na nakatira. Dati may manukan dito, ngayon puro factory na. Dati wala to, wala yan, kami lang nandito. Yan, magtatanim na kami. Yan ang aming munting taniman. So sa mga solid kabulol, kung napanood nyo yung mga previous vlog ko last year, dito sumayaw yung kasama ko ng Binibining Marikit. So shout out sa mga nakakaalala no. So guys, balikan ko kayo mamaya. So medyo tatrabawin ko muna to. Papakita ko sa inyo mamaya yung before and after. So guys, marami na rin yung naputol natin. Sumigat na si Aring Araw. Kaya
Kaya tamang tama lang yung ganitong araw na kanina maaga tayo. So ayun yung mga naputol ko. Yan, medyo madami na. Kanina ang dami nito, parang ano, ang gulo. Ngayon, ito na lang, banda rito na lang. Siguro mga 2 oras pa. May kasama rin tayo nagtatanim. Tatanim na sila dun, nagbubungkal na ng lupa. Nagpe-prepare na rin sa pagtatanim. Ang kasama ko sumuko. Napakasarap kaya ng ganito. Naaalala ko ng kabataan ko. Kaya ito yung advantage ng laki ka sa hirap. Alam mo kung paano manggatong o magputol ng ganito klaseng kahoy. Nung bata ako nangangahoy ako sa likod bahay namin, sa mga punong tuyo, sa mga sanga-sanga. Pag umuwi ako bitbit ko minsan 2 sako, ginagamit namin panggatong, pangluto ng lola ko. Kaya shoutout din sa mga kagaya ko nung kabataan nila nangahoy din sila para may para may gamitin sa pagluluto. Pahinga lang muna tayo saglit, medyo napagod tayo ng konti lang, nakakangalay sa likod kasi nakaupo ako. Tsaka yung ginagamit ko palang itak, hindi itak yun, ginagamit namin yun sa hiwa ng karne, umagit yung natin ng baboy. Binigyan kami ng ganun, yung chainsaw na maliit, hindi kaya yung mga ganito katataba lang. Yung ano yun pang matataba talaga yun. Kaya sa mga katulad kong OFW na habang hanggat may oras pa kayo na mag-ipon kayo, hinihikayat ko kayo makabili rin ng lupa na ganito. Kahit ganito lang siya kalaki guys. Tapos makabili ko yung medyo malayo sa bahay mo, yung talagang bukid siya. Kasi napakasarap ng sariwang hangin. Tsaka nakakatanggal ng stress, lalo na kung mismo sa yung lupa. Tapos nagtatanim ka. Kagaya ni Jimmy Speaks TV, OFW siya ng Taiwan, kung kilala nyo mga kabulol. OFW siya ng Taiwan, hindi na siya nakapag-abroad, so nag-vlogger na lang at nakabili ng lupa o nangupaan ng lupa. Ngayon tinatanim niya, ang dami na niyang naaning iba't ibang klase ng gulay, kamatis, sili, kalamansi. Kung makikita nyo guys, bisitahin nyo yung ano niya, yung Facebook channel niya, YouTube channel niya, Jimmy Speaks TV. Ganito rin sa abroad mga kabulol. Kaya akala ng iba napakadaling ang buhay dito sa South Korea. Sa South Korea parang Pilipinas lang din. Kahit na maraming pagkakaiba, pero may mga ilan na magkakatulad lang yung sitwasyon natin. Tulad nito, sa Pilipinas nagpuputol ako ng kahoy. Dito nagpuputol din ako ng kahoy. Sino mag-aakala nasa ibang bansa ako, nasa South Korea ako? Alam nyo kasi pag nasa ibang bansa ka, marami kang matututunan. Hindi lang yung alam mong kikita ka, makakapag-ipon ka. Hindi lang yun. Pag nasa ibang bansa ka, magiging maano ka sa buhay. Malalaman mo dito, matututunan mo kung paano talaga yung kahulugan at pagpapahalaga sa pamilya. Kasi bawat sakripisyong nilalaan o ginugugol natin habang nasa iba yung bansa tayo, inaalay natin yun para sa pamilya natin, upang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Kaya kadalasan sa mga laki sa hirap, karamihan sila yung mga nagtatagumpay sa buhay. Ibig ko ba sabihin, matindi yung inspirasyon nila sa pinagdaanan nila, yung experience nilang kahirapan. Tulad ko, maliit pa ako maaga akong namulat sa kahirapan. Sa edad na 7 taon, sabi ko sa inyo sa mga last previous vlog ko, nagukay na ako ng kanal sa edad na 6 na taon hanggang 7 taon. Bata ako, teacher pa lang ako, nangangawin na ako sa likod bahay namin sa may sapa. Tanay na ako sa ganito. Kaya naaalala ko na miss ko kapag ginagawa ko yung mga ganitong bagay. Nakakalungkot lang pong isipin dahil bibira na lang makita natin namumuhay ng ganitong klaseng pamumuhay o gumagamit ng kahoy pag nagluluto. Kahit yata nagpipishball gumagamit na rin ng LPG.
gumagamit na rin ng gas. Noon, napakasimple lang ng buhay. Guys, grabe nangyari sa sapatos ko, punong-puno ng putik. Medyo umulan kasi kaya malambot yung lupa. Few moments later. So guys, medyo mainit na. Hindi medyo, talagang mainit na. So ayan yung naputol natin. So ito na lang natira. Yan dyan. Ito pala yung gamit ko. Tingnan nyo naman ang talim, napakaliit. Kaya hindi pwede ito sa ano, pang matagalan na ano, putulan. Sa mga matataba lang. Yan na lang ang natira. Dati ang kalat dito, pero ngayon konti-konti nakikita na namin yung ano, tataniman namin. Yan yung kahoy na naputol ko. So pagpapatuloy na lang natin to sa bukas, o kaya pag maaga kaming nag-out, o kaya sa ano, sa susunod na linggo. Kahit mainit, medyo presko kasi malamig yung ano, ang hangin. So ngayon ang gagawin ko mga kabulol, bago tayo umuwi, tatanggalin ko yung plastic. Ito. Yan, yung black, para papalitan ng bago. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는. Grabe. Pinagpawisan tayo mga kabulol. So yun na nga mga kabulol, natapos na natin, natanggalin natin yung plastic. So bababa na tayo. Siya nga pala, sa mga bago sa channel ko, kung kakadaan nyo lang o kakasilip nyo lang o kakabisita nyo lang sa aking channel, sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Ilagay nyo yung notification bell at ilagay nyo sa all para ma-notify kayo sa mga bagong videos na ina-upload ko. At sana makapag-subscribe na rin po kayo. Libre lang po yun. Ayan. Malaking tulong po yun para sa kagaya kong small YouTuber. Ang nais ko lang ma-share o makapagbigay ng motivation o makapagbigay ng inspiration o ma-inspire yung mga kapwa nating OFW, mga aspirant EPS worker dito sa South Korea, dahil baka pagdating nila rito ganito rin po yung maabutan nila. Kasi dito all around ka, hindi ka pwedeng pumili. Pero ayos naman to dahil marami kang matututunan dito. Dito magbibuild yung personality mo. Dito mo makikita, dito ka matututo, dito ka magmamature tulad ng ginagawa ko. Pwede kong mai-apply ito sa Pilipinas. Yung kahirapan na pinagdaanan ko tulad ng pagpuputol ng kahoy nung bata ako, na-apply ko rito. Kung paano tama magputol. Alam mo kasi yung hindi sanay sa ganitong trabaho. Pag nagtabas o pag winasiwas o pag ginanon yung tawag dito yung itak. Alam mo hindi sanay. Ay, ang init na. So magpapahinga na tayo, pero hindi po dito nagtatapos yung aking trabaho. May isa pa akong gagawin. So aararuin ko muna yung trabaho namin nung Friday na hindi natapos. Siguro kalating oras na lang po. So bababa na tayo guys. Ayan na. Natanggal na. So aararuin na lang yun mga sa susunod na linggo. So mainit na. Bababa na tayo. Gagawin natin yung isang task na lang na natitira. Tapos makakapagpahinga na tayo, tsaka makakapagtanghalian na po tayo. Guys, gusto ko lang po kuhanin yung time na to. Maraming salamat sa patuloy na tumatangkilik sa aking mga munting video, sa patuloy na sumusuporta sa mga kapatid ko sa mundo ni YT. Although hindi ako ganong active kay YouTube dahil naging busy kami. Alam naman natin priority natin yung trabaho natin. Pag may extra time tayo tulad nito nakakapag-update naman tayo kay YouTube. So more power po, alam niyo po yung kung sino kayo. Minsan hindi ko nababalik yung support na binibigay niyo sa channel ko. So more power sa channel niyo. God bless po, bahala na po si God magbalik po ng 3 o 5 beses sa ginagawa niyo pagsuporta po sa akin. So stay safe po, God bless. At saka hanggang dito na lang po yung ating vlog. So magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming salamat po, gaya po ng lagi ko sinasabi sa inyo. Stay safe, stay humble. Annyeonghaseyo.